Hello! Mayroon tayong isang napakagandang kwentong pag-uusapan ngayon. Ito'y isang kwento na isinalaysay mismo ni Jesus tungkol sa isang espesyal na puno at sa isang napakatiyagang hardinero. Okay, tara't simulan na natin tong kwento. Ang tawag dito ay talinghaga o parable sa English. Ito yung mga simpleng kwento na may malalim at mahalagang aral. So, nagsisimula ang lahat sa isang magandang ubasan. May isang lalaki raw na may-ari nito at doon may nakatanim siyang isang puno ng igos. Siyempre, umaasa siyang mamumunga ito ng marami-maraming matatamis na prutas. Pero, alam nyo, dumaan ang 3 taon, 3 buong taon. At sa bawat pagbisita niya para tingnan ng puno, wala ni isang bunga. Kahit isa, wala siyang makita. Imagine yung disappointment. Dahil sa pagkadismaya, sinabi niya sa hardinero niya, "Putulin mo na yan! Sayang lang sa lupa yan eh! Walang pakinabang!" Pero ito na, dito napapasok yung pinakamahalagang parte ng buong kwento, yung naging sagot ng hardinero. Ano kaya ang sinabi niya? Kasi itong kwento, hindi lang talaga tutungkol sa isang puno. Bawat parte nito may mas malalim na kahulugan. Para siyang isang code na kailangan nating i-decode. So heto na, yung code breaker. Yung puno ng igos, tayo pala yun. Ikaw, ako, tayong lahat. Yung hinahanap na bunga, yun yung mga mabubuti nating gawa at busilak na puso. Yung may-ari ng ubasan, siya ang Diyos. At yung mabait na hardinero, walang iba kundi si Jesus, ang ating mapagmahal na katulong. Kaya pala yung may-ari ay naghahanap ng bunga. Ang gusto niya talagang makita ay yung mga matatamis na bagay na ginagawa at sinasabi natin. Yung kabaitan natin, yung pagiging matulungin at yung pagmamahal na binibigay natin. Sa madaling salita, yung ating magandang pagkatao. Balik tayo sa kwento. Dito na natin makikita kung gaano kamahal ng hardinero ang puno kahit na inutos na itong putulin. Anong sabi ng hardinero? Hayaan muna natin siya kahit 1 taon pa. Nakiusap siya para sa isa pang pagkakataon. Ito yung nagpapakita na hindi pa siya sumusuko, naniniwala siyang may pag-asa pa. At ang galing dito, hindi lang siya basta humingi ng oras. Nag-offer din siyang tulungan yung puno. Gumawa siya ng plano para siguraduhin sa susunod magtatagumpay na ito. Ang linaw ng pagmamahal niya, di ba? At eto yung plano niya. Huhukain niya raw ang paligid ng puno para bigyan ito ng special attention. Aalisin niyo yung mga sagabal at lalagyan niya ng pataba para maging malakas at malusog. Ibig sabihin, handa siyang gawin ang lahat, yung dirty work kumbaga, para lang mamunga ang puno. So, napaka-importante nito para sa atin. Dahil yung kwento ng puno, kwento rin pala natin. Isang kwento tungkol sa mga pagkakataong ibinibigay sa atin sa buhay. Ano nga ba yung ibig sabihin ng punong walang bunga? Well, para kang kumukuha lang ng espasyo, umuubos ka ng sikat ng araw, ng ulan, ng sustansya mula sa lupa, pero wala kang naibabalik na mabuti. Minsan pa, baka nahaharangan mo pa yung liwanag para sa iba na gusto sanang lumago. At aminin natin, lahat tayo may mga pagkakataon na parang tayo yung puno na yon. Yung mga panahon na pakiramdam natin kulang ang nagagawa natin o sunod-sunod ang pagkakamali. Normal yan. Pero ang ganda ng mensahe dito, dahil tulad ng hardinero, yung ating tagapagligtas ay laging nagsasabi, bigyan pa natin ng chance. Hayaan mo akong tulungan ka. Laging may pag-asa. At alam niyo ba kung ano yung pinaka-interesting sa lahat? Hindi tinapos ni Jesus ang kwento. Iniwan niyang bitin. Bakit? Kasi yung katapusan, nakasalalay yan sa mga taong nakikinig noon at sa atin mismo na nakikinig ngayon. Kaya itong kwento, isa itong pangako. Pangako na may tutulong sa atin. At isa rin itong panawagan, isang invitasyon para tayo ay lumago at magbunga. Pinapaalala nito na nakatanim tayo sa tamang lugar at meron tayong hardinerong gustong-gusto tayong magtagumpay. Kaya iiwan ko sa inyo ang tanong na ito. Ngayong alam na natin na may laging handang tumulong sa atin. Anong uri ng mabuting bunga? Ano kabaitan? Anong saya? Anong pagmamahal? Ang pipiliin mong palaguin at ibahagi sa mundo?